welcome to Inday's Japanese Vocabulary! Before po ako mag-share ng aking kaalaman, nais ko po magpasalamat sa patuloy na pagsuporta ni na Miss Priscilla Bazzi, Miss Bing Des, at kay Miss MSJ na nagtanong. At ang katanungan niya ay kung ano ang pinagkaiba ng mitay at rashi. Para po sa sumali po sa aking free entry lesson, tsak alam niyo na po ang sagot dito. Pero sana panoorin niyo po ito para ma-review po tayo. Ang mitay at rashi ay parehas na ginagamit sa pagsalita ng mga bagay na walang kasiguraduhan. Subalit magkaiba sila ng meaning at paraan ng paggamit sa sentence. Ang Tagalog po ng mitay ay parang, para siyang, at tulad ni. Ginagamit po ito kapag may impresyon o hinala base sa itsura o sitwasyon na inyong nakita. Ito ay parehas ng yoda. Subalit ang mitay ay casual form at ginagamit sa pakikipag-usap ng oral. Sa madaling salita, ginagamit ito sa pakikipag-usap sa telepono o ng harapan. Gamitin natin sa sentence. In Tagalog, parang umuulan, no? In Japanese, ame ga futte iru mitai da ne. Ame ga futte iru mitai da ne. Sa sentence na ito, ang ame ga futte iru means umuulan. Ang mitay da means parang. Ang ne means no. At isa itong ekspresyon sa pakikipag-usap ng oral. Ang Tagalog naman ng rashi ay daw o raw. Ang rashi ay kapag may pinagbabasihan ang sinasabi. Halimbawa, nanood ng weather forecast at sinabing, uulan daw ngayon. Pinagbabasihan niya yung napanood niya sa TV. At syempre, maaari rin itong gamitin sa pagkikipagchismisan. Pwedeng sabihin, sabi ni A, nagtanan daw si B at si C. Gamitin natin sa sentence. In Tagalog, uulan daw eh. In Japanese, ame ga furu rashii yo. Ame ga furu rashii yo. Sa sentence na ito, ang ame ga furu means uulan. Rashi means daw. Ang yo naman ay isang ekspresyon sa Japanese na kung sa Tagalog maaaring sabihin o talaga. Guys, take note lang po. Dahil ang rashi, depende sa sentence, maaari siyang maging mukhang plus noun, parang plus noun, at iba pang mga salita. Dahil depende sa sentence, ay magbabago ang Tagalog nito. At dapat po natin ingatan ang ating pag-pronounce kasi depende po sa pagka-pronounce nyo, magbabago ang impression. Maaaring maging positive ang meaning nito. Pakinggan nyo pong mabuti. Kodomo rashi. Yung isa naman, kodomo rashi. Kapag ang pronunciation ay kodomo rashi, ibig pong sabihin po nito ay mukhang bata o parang bata. Kapag sinabi naman kodomo rashi, ibig sabihin po nun ay childlike. Hindi po childish ha. Pakinggan nyo naman po ito. Otoko rashi means parang lalaki
lalaki daw. Pag sinabi naman, otokurashi, means lalaking lalaki. At ang huli ko naman pong example ay, watashi rashi at watashi rashi. Pag sinabi pong watashi rashi, ang meaning po nun ay mukhang ako. Ako daw. Pag sinabi naman watashi rashi, ang ibig sabihin niya naman ay nakikita ang pagkatao ko. O kaya naman, shows my personality in English. Miss MSJ, sana naintindihan niyo po ang aking paliwanag. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po! Hanggang sa muli!